Kabanata 4621. Nang makita ni Esther si Harvey na umalis ng napakabilis, napuno siya ng kawalan ng pag-asa at galit. Hindi niya alam kung magiging nawawalang tao na siya o hindi. Ang buwisit na iyon ay walang awa. Hindi niya ako binibigyan ng kahit anong pagkakataon. Si Ensley ay halos magsuka ng dugo. Nangangatog siyang kinuha ang kanyang telepono. Prince Gibson, matutulog ako kasama ka, pero sa isang kondisyon. Kailangan mo akong patayin ng isang tao. Ang galing mo, Uncle York. Ikaw na talaga ang magiging uncle ko mula ngayon. Pagbalik sa Fortune Hall, si Cade ay punong-puno ng paghanga. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kaya kung gawin kahit ano para sa'yo. Kahit gaano pa kagaling sina Esther at Ensley, sa tingin ko ay magngingit-ngit sila ng galit sa loob ng ilang araw. Ang pakiramdam na ito ay napakasarap. Mas mabuti pa ito kaysa sa sampalan sila sa mukha. Hindi lang nasa bingit ng pagbagsak ang Empire Hall, kundi magbabayad din sila ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga pagkalugi. Hahaha, si Cade ay tumawa ng malakas, pinupuri ang sarili dahil matalino siya na napunta sa magandang panig ni Harvey. Kung hindi yun ang nangyari, siya sana ang talo. Tama na sabi ni Harvey. Paano ka nawawala ng kontrol sa isang maliit na bagay lang? Nakakahiya ka sa iyong ama. Walang pakialam na uminom ng tsaa si Harvey. Bumalik ka at sabihin sa iyong ama na may isang tao na tina-target ang pamilya mo gamit ang Oni Blade. Gusto nilang mawala ang pamilya mo ng tuluyan. Mag-ingat ka. Sa tingin ko may isa pang tao sa likod ni Esther. Tumango si Cade. Huwag kang mag-alala. Babaero ako pero hindi ako tanga. Sinabi ko na sa ama ko ang tungkol dito. Magpapadala siya ng mga tao para sundan si Esther. Malalaman din natin kung sino ang kasama niya. Tumango si Harvey, hindi na nagsalita pa. May mga bagay na hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag, at magmumukha siyang kainahinala kung mananatili pa siya sa paksa. Tama, dahil ito ay isang masayang okasyon, maghapunan tayo sa VIP building. Tumingin si Cade sa kanya ng may paggalang. Gusto ko pa ring humingi ng tawad sa iyo dahil sa dati. Bukod pa rito, dapat din nating ipagdiwang ang ating tagumpay. Tatanggihan ko. Walang silbi na maghapunan pa tayo, kalmado na tugon ni Harvey. Marami akong ibang bagay na dapat gawin. Dapat kang kumuha ng mga tao para asikasuhin ang mga gemstones kaagad. Mahihirapan kang ibenta ang mga iyon kapag nagising na sina Blaine at Emery. Magiging masakit ang ulo mo kung gusto nilang maghiganti para sa nangyari. Si Cade ay isang mayamang babaero lamang, kaya hindi magiging maganda para sa kanya na hawakan ang mga gemstone sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Uncle York. Hindi ko hahawakan ng matagal ang mga mahalagang bato na ito. Hindi rin naman tanga si Cade. Susugod sina Emery at Blaine sa kanya kung patuloy niyang hahawakan ang mga gemstones. Sa ganung kaso, mas mabuti pang gawing pera na niya agad ang lahat ng iyon. Maglilinis ako ng sahig para sayo kapag naibenta ko na ang mga gemstones. Masigasig na sabi ni Cade. Hindi tumanggi si Harvey sa alok. Kalmado siyang uminom ng tsaa, balak magpahinga. Ang milyon-milyong dolyar ay wala lang sa kanya. Sa halip, gusto ni Harvey na magpakita si Blaine ng mas madalas. Iniisip niya rin si Mandy. Iniisip niya ito, sumakit ang ulo niya. Pinag-isipan ni Harvey kung dapat niyang imbitahan si Cynthia, at hayaan itong mamagitan sa kanya at kay Mandy. Sa mga oras na ito, isang convoy ang biglang dumating sa pintuan. Isang Land Rover Defender ang nangunguna sa convoy. Bumukas ng malakas ang mga pinto. Ilang tao ang lumabas na may matuwid na ekspresyon. Isang binata ang nangunguna sa grupo. Bagaman siya ay payat, tila puno siya ng sigla. Ang mga sumusunod sa kanya ay puno rin ng enerhiya. Maliwanag na hindi sila ordinaryong mga tao. Sila ay maaaring mga martial artist, o mula sa militar. Sa kanilang mapang mataas na mga ekspresyon, mas malamang na sila ay nagsasanay ng martial arts. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Sigurado siyang hindi niya kilala ang binata. Karaniwan, ang mga nangangahas na kalabanan ng Fortune Hall ay mga taong may kakayahan.
Si Luca, na naglilinis ng sahig, ay sumulyap sa mga bagong dating. Pasensya na, puno na ngayon ang Fortune Hall. Dapat kang pumunta ng mas maaga bukas kung nais mong gumamit ng aming serbisyo. Serbisyo nyo, nakangiting sabi ng binata. Bukas. Anong panahon na ba ito? Bakit naniniwala pa rin tayo sa mga hangal na gawain ng country age? Kaya tayo minamaliit ng mga taga-kanluran. Tiningnan niya nang may paghamak si Luca. Ang mga taong katulad mo ang sumisira sa reputasyon ng ating bansa. Hindi ka lang nagsusumikap na maging mas mahusay, kundi gumagamit ka pa ng masasamang pamamaraan tulad nito para linlangan ang lahat. Umalis ka, nakakadiri ka. Si Luca ay naging tauhan ni Harvey pagkatapos siyang tuluyang matalo, pero hindi ibig sabihin nito na siya'y mahina. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, inalala niya na ito ay teritoryo ni Harvey at nilunok ang kanyang galit. Kung hindi ka narito para sa aming serbisyo, bakit ka nandito? Gusto mo bang maglinis ng sahig o magbuhat ng mga brick? Kung ganun, pumunta ka sa labas at lumiko sa kanan para magparehistro. $1,000 ang sahod bawat buwan. May kasama pang pagkain at tumahimik ka. Malamig na tumawa ang binata, at iniikot ang kanyang leeg. Hindi mo ako binati bago ka nagtrabaho sa aking teritoryo, at ngayon, sinasabi mo sa akin na magtrabaho para sayo. Gusto mo bang mamatay? Naisip ni Luca na baka nangongolekta ng bayad para sa proteksyon ang mga ito. Siya ay nagulat, akala niya ay sinuportahan ng Newgate Chamber of Commerce ang lugar na ito. Bukod kay Kellan, ang relasyon ni Harvey kay Azrael lamang ay dapat na pumihil sa sinuman na magdulot ng gulo sa Fortune Hall. Ano itong kalokohan? Ang binata ay hindi na naisip ang makipaglaro kay Luca. Itinulak niya ito, at nagtuloy-tuloy sa loob. Kinuha niya ang kanyang telepono, at tiningnan ang paligid bago tuluyang makita si Harvey. Malamig siyang tumawa, at malakas na tinapik ang mesa sa harap ni Harvey. Ikaw si Harvey, hindi ba? Bakit hindi mo ako binigyan ng respeto? Bakit hindi mo ako pinuntahan sa pier? Akala mo ba makakalusot ka sa lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi ako umiiral? Isang grupo ng mga eksperto ang lumapit mula sa likuran, puno ng kayabangan ng kanilang mga mata. Kung pakakawala ng mga martial artist na eksperto ang kanilang mga aura ng sabay-sabay, ito'y magiging nakakagimbal. Maraming mga customer ang natakot at kusang umatras. Isang tingin lang mula sa kanila ang nagpatay sa apoy ng kandila sa likod ni Harvey. Tanging usok na lang ang nakita. Ang binata ay sinamahan ng ilang magagandang babae na tumawa ng may pagmamaliit. Hinamak nila ang itsura ni Harvey. Akala nila ay kaharap nila ang isang kilalang tao, ngunit hindi nila inasahan na isa lang itong random na eksperto sa geomancy. Sa kanilang mga mata, ang isang tulad ni Harvey ay hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng oras ng binata. Kung gugustuhin nila, madali lang nilang durugan si Harvey. Tiningnan ni Harvey ang mga bagong dating ng may pagkamausisa. Hindi niya kilala ang mga ito, ngunit malinaw na sila'y nandito upang manggulo. Pati oras ng kanilang pagdating ay napili nila noong wala si Cade. Alam nila kung gaano kalakas ang pamilya Bolton. Batay dito, malinaw na kung sino ang sumusuporta sa kanila. Ang mga pagsisikap ni Harvey ay nagtagumpay na. Kailangan na lang niyang hintayin si Blaine na dumating. Wala nang pakialam kung si Blaine o si Ensley ang tumawag sa mga taong ito. Planado na ni Harvey na durugan sila ng husto. Pumalakpak siya, tapos tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi mahalaga kung ano ang dahilan ng pagpunta ninyo dito. Bakit hindi tayo mag-usap sa labas? Kailangan ko pang ipaayos ang lugar na ito matapos itong masira kahapon. Ang pakikipag-usap dito ay magdadala ng malas. Tumawa ng malamig ang binata nang makita si Harvey na nakangiti. Tinadyakan niya ang mesa sa tabi ni Harvey. Wala ka bang balak palayasin ako dito? Walang pagkakataon. Pumunta ako rito para sa isang layunin, upang wasakin ang buong lugar na ito. Kung hindi ka masaya tungkol dito, lumaban ka. Tiningnan si Harvey ng mga eksperto sa paligid ng binata ng may pagmamaliit. Sila'y tumitig sa kanya ng may panghahamak.
Sa kanilang mga mata, sinumang maghamon sa kanilang amo sa Golden Sands ay naghahanap ng kamatayan. Walang halaga kung gaano pa kalakas ang taong iyon. Bumuhat si Cliff ng isang brick na nakasuot ng puting helmet at lumabas. Alam ba ninyo kung saan kayo nakatayo ngayon? Aniya, alam ba ninyo kung kaninong teritoryo ito? Si Cliff ay puno ng pagdududa. Ang binata ay malinaw na mukhang isang mayamang pilyong tagalungsod. Paano siya naglalakas loob na manggulo dito? Gusto ba niyang mamatay? Siyempre alam ko. Paano ko kayo dudurugin kung hindi? Sinindihan ng binata ang kanyang sigarilyo at bumuga ng usok. Ikaw si Cliff Saban mula sa Evergreen Capital Group. Ang walang silbing tao doon ay si Luca mula sa Robbins Supplies. Alam ko rin na si Kellan ay paminsan-minsang naglilinis dito. Mali ba ako? Pumikit ang binata kay Harvey, tapos muli siyang tumawa. Siyempre, kilala rin kita. Ikaw ang may-ari ng Fortune Hall, at isa ring manugang sa ikasyam na sangay ng pamilya Jean. Tama ba? Nagkatinginan ng may pagkabigla si Cliff at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ganito talaga kalakas ang loob ng binatang ito. Kasabay nito, halata na hindi sila pinapansin. Ito'y sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang binata. Tanging si Harvey ang umiinom ng kanyang tsaa ng mapayapa, tulad ng dati. Napakunot ang noo ni Cliff. Nagngalit ang kanyang mga ngipin nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Lumabas siya na may malamig na ngiti. Hindi ko alintana kung kilala mo kami o hindi. Kung gusto mong manggulo dito, kailangan mong makuha ang pahintulot ni Sir York. Pumitik si Cliff ng kanyang mga daliri. Lumabas ang 12-dosenang mga manggagawa na may hawak na mga gamit. Ang ilan pa sa kanila ay may mga umaandar na electric drill. Isa itong nakakatakot na tanawin. Hindi ba sang-ayon ka? Hamon ni Cliff. Tumawa ng malamig ang binata. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Gibson, si Prince Gibson. Iniisip mo bang karapat-dapat kang makipag-usap sa akin ng ganito? Prince Gibson, nag-iisang anak ng pamilya, ang saradong disipulo ng dakilang elder ng Heaven's Gate. Biglang lumubha ang ekspresyon ni Cliff at Luca nang marinig nila ang pangalang iyon. Naalala ni Cliff ang pagkakaroon ni Quill ng isang mayabang na anak. Gayunpaman, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang anak kahit anong gawin niya. Ipinadala niya ito sa Heaven's Gate, umaasang babalik itong isang matinong tao. Pero hindi yun nangyari. Mas masahol pa, natuto ng ilang mga tagong martial arts ang anak bago bumalik. Naglilibot ito sa buong bansa hinahamon at inaabuso ang bawat taong makasalubong. Hindi maraming tao sa Golden Sands ang nakakakilala sa kanya, dahil hindi ito madalas bumalik sa lungsod. Walang inaasahan na siya'y lilito sa Fortune Hall upang manggulo kay Harvey. Sapat nang sabihin na ang prinsipe na ito ang pinaka-nakakainis na batang amo sa lahat ng hermit families. Iba siya kumpara kay Cade. Ang kanyang kahangahangang martial arts ang nagbigay sa kanya ng tapang upang kalabanan kahit sino. Prince Gibson, bulag siguro ako, patawad, patawad. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Cliff. Tumawa siya, at mapagpakumbabang lumapit. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Bigyan si Prince Gibson ng tsaa. Ituturing ko kayo sa isang malaking salo-salo. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing na lasing. Inisip ni Cliff na wala ng laban si Harvey kay Prince Gibson, kaya nais niyang ayusin ang sitwasyon. Agad na nagpuwersa ng ngiti si Luca. Magkaibigan naman tayo rito, Prince Gibson. Huwag na tayong magkontrahan. Halika, uminom tayo ng tsaa. Pag-usapan natin ang lahat, sabi niya. Patakbong lumapit si Luca na may hawak na tsaa, tila nais niyang maging alipin ni Prince Gibson. Nakita ito ni Harvey pero hindi nagsalita. Natural lang para kina Cliff at Luca na matakot ng ganito. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Prince Gibson. Lumayas kayo. Ano ang karapatan ninyo na kumain kasama ko? Kung hindi lang kayo taga Golden Sands, matagal ko na kayong dinurog. Matagal na sana kayong walang libingan. Itinulak ni Prince Gibson sina Cliff at Luca na naiinis. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay.
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4625. Si Harvey ay tumingin ng masama kay Prince Gibson. Ikaw na naman ang humaharang sa mga taong kasama ko, gagaw ka talaga, sabi ni Prince Gibson na tumatawa ng malamig. Medyo mayabang ka ha, sige, ipakita mo ang lakas mo. Kapag nakuha mo ang loob ko, palalampasan kita ngayon. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo at wawasakin ko itong lugar na ito. Naiintindihan mo ba ako? Bukod sa pag-aakusa para kay Harlem, sinusubukan din ni Prince Gibson na makuha ang babae na matagal na niyang gustong makasama. Para sa isang gabi, kailangan niyang durugan si Harvey at ang Fortune Hall, kahit ano pa ang mangyari. Ang mga martial arts expert sa paligid niya ay mula sa Heaven's Gate. Nag-iingay sila matapos marinig ang pang-uuyam ni Prince Gibson. Ang ilan ay naglabas pa ng nunchucks at nagpakitang gilas kay Harvey, mukhang mabagsik at nakakatakot. Tumawa si Harvey ng tahimik. Marami kang alam pero may kulang. Hindi ko alam kung naloko ka para gawin ito o kung talagang walang silbi ka na. May kulang. Ipinakita ni Prince Gibson ang Royal Oak na relo sa kanyang palso at ngumiti ng malamig. Kahit ano pa iyon, sigurado akong walang kinalaman iyon sa akin. May kinalaman ka dito, lumulubog ka na rin dito, sagot ni Harvey na nakangiti. Maraming tao mula sa pamilya Gibson ang pumunta dito para magpakitang gilas, tinatakot akong sirain ang tindahan ko at kunin ang Auguste. May isang tao na ang pangalan ay Shay Gibson na napilayan dahil doon. May mga tao mula sa Heaven's Gate Golden Sands Branch na nabali ang mga braso at itinapon sa labas ng lugar. Tanong ko lang kung may kinalaman ka doon. Si Shay, pinsan ko, pinilayan mo siya. Nabigla si Prince Gibson, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Isa ka lang na manggagancho. Paano mo nagawang sabihin na ikaw ang pumili sa kanya? Hindi mo ba alam na isa siya sa pinakamahuhusay na martial artist sa henerasyon ng pamilya namin? Hindi siya mas mahusay kaysa sa akin, pero hindi rin siya mas malayo sa akin. Dapat sinabi mo na lang na kinumbinsi mo ang tatay niya na tumigil dahil sa kanya. Hindi ko pa nagagawa iyon, pero malapit na mangyari, sagot ni Harvey. Malapit na. Ha. Sabihin mo na lang na pababagsakin mo ang buong pamilya Gibson. Tumingin ng may paghamak si Prince Gibson kay Harvey. Isa lang siyang walang kwentang geomancy expert. Sobra siyang tiwala sa sarili. Makukumbinsi niya ba si Darwin? Nakakatawa. Kung totoo iyon, baka lumipad na ang mga baboy. Tawa ng tawa ang mga kasama ni Prince Gibson kay Harvey. Siyempre, hindi sila naniniwala ni isang salita na sinabi ni Harvey. Kapag nakatagal ka ng 3 galaw laban sa pinsan ko, iiwanan kita ngayong araw. At luluhod pa ako sa harapan mo at gagapang palabas dito, sabi ni Prince Gibson nang may kay-abangan. Ang mga magagandang babae sa likuran niya ay sigurado na si Harvey ay nagbabluff lang. Sigurado sila na siya ay kinakabahan na, lalo na sa harap ng isang dominante at mabagsik na tao tulad ni Prince Gibson. Isa lang siyang manggagancho, sa totoo lang. Kahanga-hanga pa rin siya para magpanggap hanggang ngayon. Talagang kahanga-hanga. Ganoon ba? Uminom si Harvey ng tsaa. Kung ganoon, dapat kang maghanda na. Tama na. Itigil mo na ang kalokohan na ta. Tumayo si Prince Gibson, pagkatapos ay sinipa pababa ang mesa sa harapan ni Harvey. Balak mo bang baliin ang sarili mong mga binti? O gusto mong ako ang gumawa para sa'yo? Sigaw niya habang itinuturo si Harvey. Kapag ako ang gumawa para sa'yo, hinding-hindi ka na makakatayo habang buhay. Sa sandaling iyon, narinig ang mga makina mula sa malayo. May mga Toyota Prados na pumara sa harap ng Fortune Hall. 18 lalaki na nakarobes ang bumaba, lahat may seryosong ekspresyon. Nakataas ang kanilang mga ulo, na halatang mga eksperto sila. Isang tila miserable na lalaking may nakakatakot na aura ang lumapit. Ang presensya niya ay mas nakakatakot kaysa kay Prince Gibson. May aura siya ng isang elite, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng intensyon na pumatay. Siya ay walang iba kundi si Darwin, isa sa mga kanang kamay ni Quill.
Nanlungo si Prince Gibson nang makita si Darwin. Tapos ay ngumiti siya. Bakit ka nandito, Uncle? Para kay Prince Gibson, nandito si Darwin para suportahan siya. Nandito rin si Darwin para pabagsakin si Harvey. Sa kanyang suporta, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Harvey na makabawi, kahit may kaunting kakayahan pa siya. Hindi nag-atubiling ngumiti si Prince Gibson. Nandito lang ako para harapin ang isang geomancy expert, Uncle. Kaya ko tanang mag-isa. Hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. Tatapusin ko siya sa isang sampal. Panoorin mo na lang ang palabas. Naniniwala si Prince Gibson na sa suporta ni Darwin, magiging maayos siya, kahit pa makapatay siya ng tao sa proseso. Ang tingin niya kay Harvey ay mas naging masama. Sabik na siyang patayin si Harvey sa oras na magkaroon ng pagkakataon. Ang mga tao sa paligid ay nasabik. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang isang kilalang tao tulad ni Darwin habang tinatapakan nila ang isang walang kwenta. Anong tunay na biyaya? Ang mga magagandang babae ay tumingin ng may paghanga kay Prince Gibson. Tulad ng inaasahan kay Prince Gibson, napakaastig niya. Nakuha pa niya ang suporta ng isang napaka-impluwensyang tao dito. Ito ang lalaking may tunay na kapangyarihan at katayuan. Kailangan ko rin humanap ng ganong mga lalaki sa hinaharap. Wala nang iba. Ang walang kwentang tulad ni Harvey York ay walang magagawa. Hindi pinansin ni Darwin ang lahat ng tao sa paligid niya. Hindi niya man lang pinansin na nandoon si Prince Gibson. Tumingin siya sa paligid na nanginginig. Nang makita niya si Harvey, mabilis siyang lumapit kay Harvey. Bam! Bago pa makapagsalita si Harvey, tumayo ng tuwid si Darwin at lumuhad sa harapan ni Harvey. Nanlungo si Prince Gibson at ang mga iba pa, at puno sila ng hindi makapaniwala. Akala nila mali ang nakita nila. Bakit ito nangyayari? Iyan ang kanang kamay ni Quill. Bakit siya lumuluhod ngayon? Anong klaseng biro ito? Nabigla si Prince Gibson, at nanghina ang kanyang katawan. Ano ginagawa mo, Uncle? Ano ito? Bakit ka lumuluhod sa harap ng walang kwentang tao na yan? Mapapahiya mo ang buong pamilya. Ibinangga ni Darwin ang kanyang ulo sa lupa, wala siyang pakialam sa sinabi ni Prince Gibson. Master York, pakiusap, maging mas mabuting tao, at iligtas mo ako. Sa nakita niyang ito, sumiklab ang galit ni Prince Gibson. Anong karapatan ng isang geomancy expert na paluhurin ng isang tulad ni Darwin sa harap niya? Anong klaseng biro ito? Ang mga magagandang babae na may malamlam na itsura ay tinakpan ang kanilang mga bibig habang sumigaw sila. Biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Hindi nila inaasahan ito. Sino ang mag-aakala na si Darwin ay pupunta rito hindi para suportahan si Prince Gibson, kundi para magmakaawa ng tulong kay Harvey? Tito, nakalimutan mo ba? Ikaw ang kanang kamay ng aking ama. Ikaw ay mula sa Heaven's Gate. Ano ang ginagawa mo? Lumapit si Prince Gibson na may masakit na ekspresyon. Bakit ka lumuluhod? Alam ba ng ama ko na sumusuko ka sa isang manloloko na tulad nito? Sampal. Sa narinig na mga salitang iyon, pinaikot ni Darwin ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Prince Gibson. Dumi, sabihin mo ulit yan. Kung subukan mo pa, pipilayan kita ngayon din. Kung sa ibang araw ito, hindi papalag si Darwin sa tagapagmana ng pamilya Gibson. Sa normal na pagkakataon, magpapakita siya ng respeto kay Prince Gibson. Ngunit, iba ang araw na ito. Ang kanyang kapalaran, ang kanyang hinaharap, at ang buong buhay niya ay nasa kamay ni Harvey. Naiintindihan ni Darwin na si Harvey, bilang isa sa 3 tao na maaaring lutisin ang kanyang problema bukod sa corpse walkers, ay hindi ordinaryong tao. Gustong magpakitang gilas ni Darwin sa harap ni Harvey at protektahan si Prince Gibson sa pamamagitan ng paglapastangan sa kanya. Sa simula pa lang, ang pagkontra sa isang misteryosong tao ay hindi tama. Hindi alam ni Prince Gibson na sinusubukan siyang iligtas ni Darwin, ngunit hindi rin siya ng ahas na magalit. Si Darwin ay kanyang tito na may mataas na katayuan at pagkakakilanlan kaysa sa kanya. Kung sasagot siya, talagang pipilayan siya ni Darwin. Pagkatapos ng ilang sampal pa, yumuko si Darwin sa harap ni Harvey.
Master York, lahat ng nangyari kahapon ay kasalanan namin. Hindi dapat kami naging mapilit. Hindi namin dapat kinuha ang iyong Augusti. Naiintindihan ko na ang aking pagkakamali ngayon. Pakiusap, magkunwari na lang na walang nangyari. Matapos makatikim ng kalayaan, natural lang na ayaw na ni Darwin manatili sa kama habang buhay. Sa mga sandaling ito, hindi na niya alintana ang kanyang dangal. Kalmado lang na uminom ng tsaa si Harvey. Hindi mo ba ako kinamumuhian dahil binugbog ko ang iyong mga disipulo? Umiling si Darwin. Hindi. Dapat kitang pasalamatan sa pagligtas sa kanila. Sa kaya mong gawin, malamang napatay na sila ngayon. Hindi mo ba ako kinamumuhian dahil pinili ko ang iyong anak? Oo, pero hindi din. Bumantong hininga si Darwin. Sobrang pabaya siya, at hindi siya nakikinig sa rason. Dahil pinalampas ko siya, patuloy siyang umaabuso sa iba gamit ang kanyang mediokreng kakayahan. Maaaring mapahamak ang buong pamilya kung lalaban siya sa isang eksperto nang wala ako. Sa halip na kamuhian ka, dapat nga kitang pasalamatan. Si Prince Gibson at ang iba pa ay walang awang huminga ng malalim matapos marinig ang mga salita ni Darwin. Hindi nila akalain na makukumbinsi ni Harvey si Darwin ng ganito. Hindi sila makapaniwalang si Shay ay pinili ng parehong tao. Mas importante, hindi man lang nang ahas si Darwin na kamuhian si Harvey, at pinili lang niyang kalimutan ang lahat. Maraming tao ang tahimik na umatras ng walang alinlangan. Tanging si Prince Gibson na lang ang nakatayo, mukhang naguguluhan. Maging ang mga magagandang babae sa likod niya ay natatarantang umalis. Alam ng kahit sinong may matinong pag-iisip na malapit na siyang masaktan. Ang pagtayo sa tabi niya ay parang isang pangarap na kamatayan. Walang sino man ang talagang ganoong kabobo. Kalmado lang na inilapag ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Wala akong respeto na ipinakita sa iyo, at pinilit kitang lumuhod at magmakaawa ng awa. Hindi mo ba ako kinamumuhian para doon? Hindi. Wala akong karapatang gawin iyon. Bumantong hininga si Darwin. Hindi ko pangangahasan, kahit pa magpasya kang hindi na gawin ang kahit ano. Wala akong katinuan kung gagawin ko iyon. Natural na alam niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Harvey. Lubos siyang walang laban pagdating sa kasanayan, koneksyon, background, at kapangyarihan. Anong karapatan niya para kamuhian si Harvey? Wala talagang paraan. Mas mahalaga, nagmamakaawa siya para sa awa ni Harvey sa mga sandaling ito. Sa puntong ito, lubos na siyang sumuko. Hindi masama. Inaasahan ko na mula sa isang taong may karanasan tulad mo. At least alam mo ang sarili mo, sabi ni Harvey. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi mo rin pwedeng basta umupo at walang gawin, di ba? Sabihin mo lang ang kailangan mo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sigaw ni Darwin. Ngumiti si Harvey. Hindi na kailangan. May isang tao lang na sinipa ang aking paboritong yellow flower pearwood front desk. Gustong-gusto ko iyon. Nakakalungkot, itinigil na ang produksyon nito. Kaya, iniisip kong sirain ang mga binti ng mga taong gumawa nito. Pero, hindi ko gustong gawin iyon ng sarili ko. Iniisip ko kung matutulungan mo ako doon. Siyempre, sigaw ni Darwin habang nakangiti, ang ekspresyon niya ay madilim. Natural lang na balak ni Harvey na gawing tagapagligtas si Darwin at sabay na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili. Kung talagang pinili ni Darwin si Prince Gibson, wala na siyang pagkakataon na manatiling kanang kamay ni Quill. Kung medyo makitid ang pag-iisip ni Quill, maaaring maging isa siya sa mga tauhan ni Harvey. Isang mayamang binata si Prince Gibson, ngunit nauunawaan din niya ang katotohanan yon. Pipiliin mo ba talaga ang mga binti ko, Harvey? Sigaw ni Prince Gibson. Gusto mo bang sirain ang relasyon ko sa aking tito? Iniisip mo ba ang mga kahihinatnan ng ginagawa mo? Nagsisigawan din ang mga taong kasama ni Prince Gibson na may nakakatakot na mga ekspresyon. Ang mga magagandang babae ay desperadong nagtangkang umalis. Paano sila makikipagkaibigan sa mga mayayaman at gwapong lalaki kung pipiliin ang kanilang mga binti? Hindi pinansin ni Darwin ang mga ito, at mariing sinabi, gawin na.
Oh, mga hiyaw ng sakit ang maririnig. Sa isang iglap lang, ang buong Fortune Hall ay nagkagulo. Ang mga dalubhasa sa martial arts na dumating ay nabali ang kanilang mga paa, at pagkatapos ay itinapon sa labas ng pasukan. Maging si Prinsipe Gibson ay gumagapang sa lupa na mukhang miserable. Nararamdaman din ng isa ang kanyang hindi masabi na takot. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang madilim na pulang Porsche 911, natigilan si Ensley nang makita niya ang miserableng tanawin. Nang makita ang kakilakilabot na kalagayan ni Prinsipe Gibson, siya ay nawalan ng masabi. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang live-in-in-law ay patuloy na lumalampas sa kanyang inaasahan sa bawat pagkakataon. Gaano ba kahirap makitungo sa isang taong ganyan? May tumawag ng ambulansya. Di nagtagal, ang mga nasugatan na tao ay inilabas lahat sa lugar. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey na tanggalin ang masamang enerhiya sa loob ng katawan ni Darwin. Ang sabi, iningatan pa rin niya ang isang pandedayes sa kanyang manggas. Sinabi niya kay Darwin na bumisita bawat buwan para dumaan sa parehong pamamaraan. Mawawala ang problema ni Darwin kung magpatuloy siya sa buong taon. Alam ni Darwin na sinadya ito ni Harvey, pero pinasalamatan pa rin niya si Harvey para dito. Nakaramdam siya ng panibagong buhay matapos siyang tulungan ni Harvey kung tutuusin. Matapos mapagtanto ang mga kasanayan ni Harvey, alam niya na mula sa isang tiyak na pananaw, ay magandang kontrolin. Basta siya ay maaaring pigilan ang kanyang sarili mula sa pagiging baldado, siya ay darating araw-araw kung kailangan niya. Naglabas siya ng tseke na inihanda niya bago pumunta rito. Sa isang banda, gusto niyang bayaran ang pinsalang ginawa niya. Sa kabilang banda, umaasa siyang mailigtas din ni Harvey ang kanyang anak. Hindi inilantad ni Harvey ang iniisip ni Darwin. Gayunpaman, sinabi niya na maaaring gumaling si Shay kung ang mga bahagi ng kanyang acupoints ay naibsan. Sabi nga, aabutin ng 3 buwan para sa kanya na ganap na bumalik sa kanyang rurok. Tuwang-tuwa si Darwin sa narinig. Ang kanyang huling bit ng puot ay nawala sa bintana. Nagpasalamat lang siya kay Harvey. Mukhang handa siyang gawin ang lahat para sa kapakanan ni Harvey. Humanga si Cliff at ang iba pa. Ang talento ni Harvey na kontrolin ang lahat ay nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang piling tao. Sapat na ang ilang simpleng aksyon para sirain ang relasyon ni Darwin kay Prinsipe Gibson, at gawin ang ama at anak na babae na may utang sa kanya ng isang malaking pabor. Higit sa lahat, ang detalyadong pamamaraan laban sa Fortune Hall ay nagkalat sa isang iglap. Ang taong nasa likod ng buong bagay ay dapat na kumukulo sa galit. Hindi pinansin ni Harvey ang tingin ng lahat. Ngumiti siya at humigop ng ilang tsaa. Pagkatapos, inasikaso niya ang mga customer sa loob sa lugar ni Castile. Tuwang-tuwa ang mga customer na makita kung ano ang maaaring gawin ni Harvey. Maraming tao ang dumagsa sa lugar matapos marinig ang tungkol sa kanya. Ang Fortune Hall ay abala sa mga tao. Nagkaroon ng negosyo na hindi kailanman naging mas mahusay. Habang abala si Harvey sa pag-aalaga sa kanyang negosyo, hinihimas ni Mandy ang kanyang ulo habang papunta siya sa champagne bar. Matapos ma-renovate ang bar, maraming customer ang dumating. Maraming magagandang dalaga ang nasa buong lugar, masayang nagkukwentuhan at umaakit sa mga customer. Hindi sila pinansin ni Mandy, at umupo sa isang booth. Umorder siya ng isang baso ng whiskey. Kabanata 4630. Sa sandaling ito, nagradiated si Mandy ng isang mabangis na aura. Malayo siya at hindi malapitan. Dahil dito, nagdalawang isip ang mga lalaking gustong mapalapit sa kanya. Nandito ka pala Mandy. Si Alma, na nakasuot ng maong na sando at maong, ay lumabas mula sa mataong pulutong na nakangiti. Late ka na naman. Kumunot ang noo ni Mandy, hindi nag-abalang tumingin sa kanya. Bakit hindi na lang tayo mag-usap sa bahay? What's the point of coming here? Matapos ang nangyari, labis na inis ang pag-alis ni Harvey sa kanya. Pagkabalik ni Cynthia, nagawa niyang makita ni Mandy ang lahat sa malinaw na liwanag. Naunawaan ni Mandy na para maibalik si Harvey, kailangan niyang bumawi sa lahat ng mga maling nagawa nito sa kanya.
Matapos mapagtanto na hindi niya naiintindihan si Harvey dahil sinubukan ni Silas na kunin ang kanyang kredito ng maraming beses, hindi na nagkaroon ng magandang impresyon kay Silas. Itinigil niya kaagad ang pakikipagkaibigan kay Silas, at kinansela pa ang bawat kontrata niya sa kanya. Ipinaliwanag sa kanya ni Lillian na ginawa ni Silas ang lahat ng ito dahil mahal niya ito ng sobra, ngunit minisyon lamang ito ni Mandy. Sa kanyang mga mata, si Silas ay isang bulok na karakter lamang, at wala na. Dahil naputol na ang maraming tao na nakatrabaho niya, nagsimula na ang ika-9 na branch na pagdudahan siya. Si Mandy ay nasa isang mahirap na lugar dahil dito. Paulit-ulit siyang inanyayahan ni Alma na lumabas, at atubiling pumayag si Mandy bilang paggalang. Hindi ba pwedeng yayain na lang kitang lumabas ng walang dahilan? Tanong ni Alma. Napangiti siya ng nahihiya. Umupo siya sa tabi ni Mandy, na may isang baso ng cocktail sa kamay. Magkaibigan naman tayo diba? Talagang maganda rin ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi ka naman pwedeng maging cold sa akin ngayon diba? Malulungkot ako. Malamig na sinabi ni Mandy, kung wala nang iba, babalik na ako sa bahay. Kailangan kong magtrabaho pa ng ilang kaso. May isang tendering na kailangan kong puntahan makalipas ang ilang araw. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Mandy? Si Alma ay mukhang walang magawa. Alam kong naiinis ka dahil sa kapatid ko. Alam kong ayaw mo siyang makita. Pero dapat mong maunawaan, gagawin lamang ng isang lalaki ang lahat ng mga bagay na iyon dahil siya ay baliw sa pag-ibig. Ginawa lahat ng kapatid ko para sa'yo. Tinuruan ko na siya ng leksyon. Alam niyang hindi gagawa ng walang ingat pagdating sa iyo. Alam niyang mali siya. Sinabi niya na handa siyang manatili bilang isang mabuting kaibigan. Gusto lang niyang nasa tabi mo at protektahan ka. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon, okay? Kahit ayaw mo siyang tanggapin, at least treat him like a friend. Mapait ang tingin ni Alma. Wala na akong hihingin pa. Please, give him one more chance. Napabuntong hininga si Mandy. Hindi ko kinasusuklaman ang kapatid mo, Alma. Alam ko talaga kung ano ang gusto ko pagkatapos pag-isipan ito nitong mga nakaraang araw. Mahal ko si Harvey. Papakasalan ko siya ulit. At kung gagawin ko, ayoko na ng third wheel sa tabi namin. It doesn't matter if your brother's good or bad. Kahit anong gawin niya, wala na akong pakialam. Ayokong makipag-contact sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi mo kailangang humingi ng tawad.